Dito po ang sabi po, my role in Yahweh's house. Okay? Sabi po dito, my role in Yahweh's house. Bakit po? Dito po sabi, paano ako makakatulong sa aking simbahan? Or sabi nga po dito, the church. Okay? The church or ating po nating simbahan. Or sabi nga po, iglesia. Iglesia. Diba? Simbahan or iglesia. Amen ba? Unang Korinto 12:12. Sabi mo dito, sapagkat kung paano ang katawan ay isa at may maraming mga sangkap at ang lahat ng mga sangkap ng katawan, bagamat maraming ay bumubuo ng isang katawan, gaya din naman si Kristo. Now, ang sabi po rito, ang iglesia ay tulad ng isang katawan. May kanyang tungkulin ang bawat bahagi. Lalong tumitibay ang bawat bahagi. Lalong tumitibay ang iglesia kapag lahat ng miyembro ay nakikibahagi, hindi lang iilan. May layunin si Yahweh kung bakit ka inilagay sa inyong mga iglesia or the church. Kasi dati natin ginagawang simbahan. No? Akala ko talaga para kung Katoliko. Kaya natin ginagawa yung ating iglesia. Pero sabi po rito, hindi lamang ang manggagawa ng iglesia para sa akin, kundi ang mga magagawa ko para sa aking iglesia. Now, sabi nga po dito, katawan ng tao. Bakit po? Sabi po dito, katulad ng isang katawan. Kapag may isang bahagi na hindi gumagalaw, halimbawa, para pong paa, apektado ang buong katawan, hindi ka makakatakbo ng maayos kahit malakas ang iyang kamay. So sabi niya po dito, lahat tayo ay may papel. Kapag isa ang hindi gumaganap, damay ng lahat. So, nakakatulong ako sa pamagitan ng pananalangin. Okay? About po tayo. Tayo lahat magpe-pray. Makakatulong ako sa pamamagitan ng pananalangin. Kaya nga po sabi ito sa Ephesians 6:18. Ephesians 6:18 or Efeso. Manalangin kayo sa Espiritu sa lahat ng panahon, sa bawat panalangin at pagsamo.
So, ipanalangin ang mga leader. Lahat ng mga leader. Ha? Just like, sino mga leader? Lahat ng mga lalaki na kasama natin. Di ba? Okay? Lahat po tayo ng ating mga leader. Para sa karunungan, kalakasan, at proteksyon. Ipanalangin ang mga ministeryo na ito'y maging mabunga at pinagmumunahan ng Espiritu. Ipanalangin ang mga miyembro, tayong lahat na nandito, na mga miyembro, para sa pagkakaisa, paglago at pag-ibig. Ang panalangin, ang lagong makina na magpapatakbo ng iglesia. So yung sabi po dito, katulad po, just like ng isang kotse, no? Katulad pong ginagawa sa isang kotse. Sabi po rito, makina ng kotse. Ang panalangin ay parang makina ng kotse. Kahit gaano kaganda ang itsura ng kotse, hindi ito aandar kung patay ang makina. Tama nga ba? Amen? Lahat tayo. Kung meron ka rito mga kotse, or meron kang maybe tricycle, or kung anong ginagawa. Ha? Sabi nga po rito, maglaan ng ilang minuto, araw-araw upang, anong gagawin? Ipanalangin ang ating lahat mga iglesia. Gagawin po natin para sa ating mga Panginoon. Lahat, katulad po natin dito sa ating lahat. Kaya po, sabi nga po dito sa pangalawa, sabi po rito, makakatulong ako sa pamamagitan ng pakikibahagi. Tayong lahat, gagawin po natin sa ating lahat pagkakaroon ng tinatawag na pakikibahagi. Kaya po dito sa Romans 12:4-5, Romans chapter 4, Romans 12, verses 4-5. Sabi po dito, sapagkat kung paanong sa isang katawan ay mayroon tayong maraming sangkap. Just like us, tayong ating may body, no? Gayon din naman, tayo bagamat marami ay isang katawan, kay Kristo ay mga sangkap na bahagi ng isa't isa. Kaya po sinasabi po rito ngayon, maging bahagi ng iglesia. Hindi lang tagapanood, hindi lamang, kundi paglilingkod. Ha? Di ba? Amen ba? Tayong lahat magagawa. Ha? Hindi lamang magiging tagapanood. Lahat, nood lang nood eh. Para may mga TV, nood lang nood eh. Diba? Kaya ako sabi ito, maging bahagi
ng iglesia. Hindi lang tagapanood, kundi naglilingkod. Naglilingkod. Tayong lahat, maglilingkod. Tama ba? Amen? Kaya po, sabi po rito, sumali sa mga ministeryo kung saan mo magagamit ang iyong mga kaloob at talento. Just like musika, the music. Di ba? Kaya lahat, nandito kayo, mga choir. Mga choir, nandito lahat. Tama? Amen? Yung iba, hindi ginagawa. Sayang. Kaya lahat tayo, nagagawa natin. Kasi, hanggang pagdating po ng ating Panginoon, katulad ng iba, wala na. Di ba? Kahit pa paano, tingnan natin at least si nanay ni Emilia. Di ba? Si nanay Emilia. Tama ba? Amen? Nanay Emilia? Alam niyo ba? Natatunan niyo ba? Amen? Ha? O maging si nanay din ni Rosie. Di ba? Sila nasa langit na rin. Di ba? Talagang ganun eh. Lahat nawawala eh. Pero ngayon pa parang ng iba. Walang gagawin. Ha? Kaya nga po, kahit pa paano, makapag-musical, makapag-kumanta. Tama ba, amen? Baka mamaya, sige nyo. Baka magulat kayo. Baka bigla akong kumanta. Sige. Ano? O ano? Gusto mo? O sige. Sige, lagyan mo. Meron ba? Sige. Marami subukan nyo. Ha? Ano? Lagyan mo, sige. Kahit ano. O. Huwag na nga, tsaka na. Mahirapan. Pero kaya nga eh. Diba? Kasi sabi nga po dito, ang iyong mga kaloob at talento. Tayong lahat meron tinatawag na talents. Tama, amen? Lahat ba tayo may mga talents? Tayong lahat talaga meron mga talents. Ha? Musika, pagtuturo, sabi, or even ushering. Dati may ginagawa, mga ushering. Maging buti nga ngayon, mayroong media. Dati nga wala. Kahit di ba? Ngayon may media na eh. And then, inside mo rito, kabataan or the outreach. At iba pa, ang iyong pakikibahagi at presensya ay malaking pagpapalakas sa katawan ng iglesia. Kaya just like po katulad ng isang group or team ng volleyball. Di ba? Sabi po ng mga volleyball team, bakit? Isipin mo kung ang isang team ay may isa o dalawang naglalaro lang habang ang ibang nakaupo. Malamang matatalo ang team. Now, tandaan natin. Katulad po ng yung basketball, di ba yung basketball? Sa basketball, ilan? Di ba 5? Tama? 5? Oo. Pagka-basketball, tag-5. Yung iba naman, kung isa lang, tig-3 lang. Half court. Tama, di ba? Pag half court, nag-half court lang,
Pwede? Oh, dito hindi kaya. Masyadong full court eh. Hindi ka kaya. Ha? Parang half court muna. Okay lang. Pero maraming mga lugar. Pero just like po sa volleyball, tig-A naman. Tig-anim. Tama? Tatlo. Anim, di ba? Tama ba? Oh. Now, sabi nga po dito po, hindi lamang po yung grupo po nila, ang sabi rin po dito, makakatulong ako sa pamamagitan ng paglalaon. Yung pamamagitan ng paglalaon. Sabi po dito sa 2 Corinthians 9:7. 2 Corinthians 9:7, nasabi po dito, magbigay ng bawat isa ayon sa pasya ng kanyang puso. Amen? Pagdating natin dito, pagdating sa magbigay, walang tahimik. Pagdating sa magbigay, ayaw tumahimik. Dapat malakas eh. Tama ba? Amen ba? Dapat nga maging malakas eh. Kahit sinasabi ko, tahimik eh. Kaya sabi po rito, magbigay ang bawat isa sa ayon sa pasya ng kanyang puso. Hindi mabigat sa loob ko, sa pilitan, sapagkat iniibig ni Yahweh ang masayang, nagbibigay. Tama ba? Amen? 2 Corinthians 9:7. Again, tingnan nyo. Sabi po rito again. Pumunta po rito sa... Nagpunta kami sa wala, hindi sinabi ko ng church. Pero sabi po rito, sa Acts 20:35, kahit pa paano, naintindihan pa rin, di ba? Ang sabi rito, it is more, what? Blessed to give than to receive. Sabi. Kaya lang, sabi rito, tingnan nyo ano sabi? Tithes. Kali ba? Ito. Sabi, sunod niya, kahit naman kabagal. Or special offering, sabi. Pwede. Special offering. Christmas. Baby. No? Bagay. Pwede yung special offering. Okay lang. At, nandyan. Bakit? Nandyan lamang po. Kaya ako naintindihan. Kaya po sabi po rito ang pagbibigay ay isang paraan ng pagsamba. Okay? Ang mga kaloob at handog ay sumusuporta sa gawain ng iglesia, mission, at pagtulong sa kapwa. Yan. Kaya yung iba, alam mo, minsan may biglang dumating sa ako, nandiyan. Tumatawag eh. Okay. Tumatawag eh. Kaya po sabi dito, bukod sa pera, maaari ring maglaan ng oras, kakayahan,
o kagamitan upang makatulong. Makatulong. Katungay, napakarami. Tingnan niyo dyan. Salamat dyan po sa nangyari dito sa mga ating earthquakes, di ba? Nandyan. May nitong Cebu. Then, hindi. Ito muna. Muna? Bago mag-Bagyo. La Union. Tama, di ba? La Union muna. Kahit pa paano. La Union, tsaka banda ng Norte. Norte. Ha? Tapos ngayon, biglang na-shortage sa Davao. Kaya sana nag-iingat po tayo, di ba? Hindi po natin alam. Kaya salamat po natin. Iniingatan po tayong lahat. Di ba? Amen ba? Lahat po tayo, salamat po. Di ba dati, is it 1990 ba yun? 1990, nandito tayo. Tandaan? Tanghali. Pagkatapon ng lunch, biglang nangyayari. Okay? Kaya yung mga tao nun, Diyos sa katalungan, biglang nangyari nga ng lindol. Mga tao. Kaya tayo pong lahat, sana, iniingatan po natin sa ating Panginoon. Kaya sabi po rito, tayong lahat, bata at ang kanyang, katulad po ng isang bata, at ang kanyang baon. Just like him. Isang bata ang nagbigay ng kanyang baon. Just like him. Ano ginawa niya? Tinapay at isda. Diba? Tandaan nyo? Yung mga bata kay Yeshua. At ginamit ito para pakainin ang libo-libong tao. Like in Juan 6, in John 6, nagkakaroon yung mga bata. Kahit paano. Tama ba, amen? Kaya po, sabi po rito, makakatulong ako sa pamagitan ng pagpapanatili ng pagkakaisa. Again, makakatulong ako sa pamamagitan ng pagpapanatili ng pagkakaisa. Ephesians chapter 4, verse 3. Ephesians 4:3, sabi po rito, pagsikapan ninyo mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa pamagitan ng buklod ng kapayapaan. Sabi po rito, tumulong sa iglesia, the church. Okay? Tumulong sa church o sa iglesia sa pamagitan ng pagpapatibay ng pagkakaisa, hindi pagkakawatak-watak. Tama ba? Amen? Nangyayari. Kaya salamat. Hanggang dito. Nandito pa rin. Marami. Pero iba, maalis. Nawawala. Pero nandyan, bumabalik. Amen?
Kaya tuloy-tuloy po nating nagagawa. Marami pong sa atin. Salamat. Kaya again nga po, sabi niya po rito, sa pamagitan ng pagpapatibay ng pagkakaisa, hindi pagkakawatak-watak. Iwasan ang chismis. Chismis. Pamimistas at pagtatanim ng galit. Yan. Okay? Makakatulong ako sa pamagitan ng pagpapahayag, just like ng Ebanghelyo. Mateo 28:19 to 20. Kaya't humayo kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Suportahan ang iglesia sa pamamagitan ng pagpapabahagi ng pananampalataya sa iba. Imbitahan daw po natin. Itinayo ng ilang lamang, kundi ng katapatan ng bawat miyembro. Hindi ka lamang tagasunod, ikaw ay isang mahalagang bahagi ng katawan ni Kristo. Habang bawat isa ay gumaganap ng tungkulan, ang buwang iglesia ay lumalago sa pag-ibig at lakas. Ephesians 4:16 says, sasabi po rito, mula sa Kanya ang buong katawan ay lumalago at itinatayo sa pag-ibig habang ang bawat bahagi ay gumaganap ng tungkulan nito. Pagtatayo ng bahay, just like katulad po ng pagtatayo ng bahay. Sa pagtatayo ng bahay, bawat mga nagawa mula sa mason hanggang pintor at may ginagampanan bahagi. Hindi mabubuo ang bahay kung isa lang ang kikilos. Lahat po tayo. Lahat po tayo.